But only you, O Lord God, hallelujah, only you have that heavenly wisdom. Only you, Lord God, has the power, Lord Jesus. Kaya Panginoon, sa mga sandaling ito, nihiling namin na hindi ang iyong lingkod, kung di ikaw, Panginoon, ang siyang manghusap sa bawat isa sa amin. Ang iyong lingkod, Panginoon, ay gamitin mo lamang na daluyan ng iyong mga salita, daluyan ng iyong mga pagpapala. Gayun din, Panginoon, hallelujah, ang bawat isa na makatatanggap ng iyong mga salita sa araw na ito, sa mga sandaling ito, Panginoon, nawa ay iyong pagpalain, Lord Jesus. At nawa, Panginoon, tumanim ang mga salita mo sa aming puso, sa aming isipan. Nawa, Panginoon, patuloy naming madama ang iyong wagas, ang iyong dakilang pag-ibig para sa aming lahat. Maraming salamat po, Panginoon. Ngayon pa lamang ay inaangkin na namin, Panginoon, ang pagpapala, inaangkin na namin, Lord Jesus, hallelujah, ang makalangit na karunungan at kaunawaan. Inaangkin na namin, Panginoon, hallelujah, ang fresh anointing para sa bawat isa, para may sakatuparan namin, Panginoon, ang iyong niloloob, hindi lamang para sa amin, kundi para sa bawat kaluluwa na nais mong mapasama sa plano ng kaligtasan. Ito po ang aming samot dalangin sa mga sandaling ito, sa matamis at makapangyarihan mong pangalan, sa pangalan mo, Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Buksan po natin ang ating mga Biblia at tayo po'y manatiling nakatayo sa ilang pang mga saglit. Please bear with me, mga kapatid. Let's open our Bibles once again to 2 Peter chapter 3. Dalawa sa mga binasa nating bersikulo kanina sa Bible reading ay muli nating babasahin, particularly verses 9 and 15 of 2 Peter chapter 3. 2 Peter chapter 3 verses 9 and 15. In the English King James Version, verse 9 reads, mga kapatid, "The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance." Verse 15, "And account that the long-suffering of our Lord is salvation, even as our beloved brother Paul, also according to the wisdom given unto him, hath written unto you." Let me repeat that part of verse 15 of 2 Peter chapter 3. Account that the long-suffering of our Lord is salvation. At buksan pa natin ang ating mga Biblia sa 1 Corinthians chapter 13, the love chapter. Sabi nila, 1 Corinthians chapter 13, verse 4. 1 Corinthians chapter 13, verse 4. "Charity suffereth long, and is kind. Charity envieth not. Charity vaunteth not itself, is not puffed up." Sa verse na yan, mga kapatid, emphasis on charity suffereth long. And last, mga kapatid, Ephesians chapter 5, verse 25. Ephesians 5, verse 25. "Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church, and gave Himself for it." Hallelujah. Kung dito sa last verse na binasa natin, iniisip natin ang mensahe ng ating Panginoon ay patungkol lamang sa mga mag-asawa, that's not very accurate, mga kapatid. Because today, the Lord wants us, hallelujah, to listen to His message. Hallelujah, reminding us about His love once again. Last week, mga kapatid, hallelujah, sa pangaral po ng ating Panginoon, sa pamamagitan ng ating kapatid na si Brother E.L., hallelujah, pag-ibig na hindi bulag,
ang pag-ibig ng ating Panginoon. Ngayon, hallelujah, nais ng ating Panginoon na ipabatid sa atin ang tungkol sa kanyang mapahinuhod na pag-ibig. The long-suffering love of God. I repeat, the long-suffering love of God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. And you may now take your seats, mga kapatid. Long-suffering as noun, mga kapatid, or in simpler English, patience. The love of God has been described as a patient kind of love, mga kapatid. Despite the fact, mga kapatid, hallelujah, that nowadays, mga kapatid, we live in an impatient world. Nais ng bawat isang tao, mga kapatid, hallelujah, mabilisan. Amen? Mabilisan. Madali tayong mainip. Amen? Gusto natin, mabilisan natin makukuha mga kasagutan sa mga tanong sa ating isipan. Gusto natin yes, di ba? Kaya nga nauso na nga, instant noodles. Di ba? Instant coffee. Dati, di ba, ang traditional, pakukuluan mo yung kape. Di ba? Hayaan mong mag-drip. Diba yun? Ngayon, hindi. Kanaw na. Instant lahat, mga kapatid. Sa pagbabago, gusto din natin instant. Amen? Pag hindi natin nakita yung instant na pagbabago, nawawala na tayo ng gana. Amen? We move on to the next. Amen? Amen? We get frustrated. We feel frustration with slow progress. Pagka mabagal, mga kapatid, ang takbo ng mga pangyayari, tila baga, nakakainip, nakaka-frustrate. Amen? Kahit sa sarili natin. Sino sa inyo, mga kapatid? Every year, every New Year, New Year's resolution, magdadayat na ako. Magpapapayat na ako. Mag-workout ako regularly. Pero nakakailang araw pa lamang na nag-workout, nagdadayat dahil hindi napapansin na parang hindi yata nababawasan ang timbang ko. Diba? Ano nangyari? Nakakaramdam ka ng pagkainip. Nakakaramdam ka ng frustration. Ititigil mo na. Gayun din, mga kapatid, hallelujah. Sa ating mga mahal sa buhay. Sa ating mga mahal sa buhay. Pag meron tayong nais makitang pagbabago sa mahal natin sa buhay, tapos hindi natin nakikita ang agarang pagbabago, we feel frustrated, we feel impatient. We project that impatience as well onto our God. We feel that God is as impatient as us. Di ba? Kaya hindi pinapakinggan ni Lord yung panalangin ko kasi palagi akong natitisod eh. So feeling natin, mga kapatid, bawat hindi magandang nangyayari sa buhay natin or taliwas sa ating hinihiling, inaasahan sa ating Panginoon, ay tila baga indication ng ating Panginoon ay kasing impatient natin. Pero mga kapatid, ang katotohanan, mga kapatid, kailanman hindi naging maikli ang pasensya ng ating Panginoon sa atin. God is patient. He is amazingly patient, mga kapatid, hallelujah. At bakit siya ganun na lamang kamapahinuhod sa atin? Dahil mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Amen? He loves us so very much. Don't you feel blessed, kapatid, kaibigan, na hindi pa bumabalik ang ating Panginoon? Hindi pa ginugunaw ng ating Panginoon ang sansinukob? Tila baga, parang dinidelay ni Lord ang pagbabalik niya. Bakit kaya? Hindi mo ba naiisip na ito ay indikasyon ng ating Panginoon ay mapahinuhod? He is very patient, mga kapatid. Hallelujah. Because as we have read, mga kapatid, in 1 Corinthians chapter 13, verse 4, that described charity or love as suffering long.
Charity suffereth long and is kind. In other translations, love is patient. The nature of God's love is patience, mga kapatid. Patience, mga kapatid. Nandoon. At tandaan natin, mga kapatid, sabi ko nga kanina, talagang ang Panginoon, pagka naglagay siya ng kanyang mga salita sa kanyang mga anak, tumpak na tumpak at magkakatugma. Kanina sa Sunday School, amen? Brother Dexter, maraming salamat. Pinadali mo ang trabaho ko rito. But this time, we are going to focus on God's patient love towards us, mga kapatid. Madalas yung 1 Corinthians chapter 13, binabasa yan during Valentine season, during weddings, as an admonition towards the married couple, di ba? O yan, love is patient. So ikaw, lalaki, dapat maging patient ka sa iyong asawang babae. Asawang babae, dapat maging patient ka sa iyong asawang lalaki. Di ba? Pero tandaan natin, mga kapatid, this verse, mga kapatid, is first and foremost a description of God's love. Why? Because God Himself is love. Amen? Amen? Kanina, malinaw. Hallelujah. Sa ating napakinggan sa Sunday School at mababasa natin sa 1 John, how God is love. Amen? Kaya mga kapatid, nung dinescribe sa sulat ni Apostol Pablo ng pag-ibig ay mapahinuhod, tinutukoy din yan, mga kapatid, dahil ang Diyos ay pag-ibig, masasabi natin at makakaasa tayo. Hallelujah. Mapangahawakan natin na ang Diyos na siyang pag-ibig ay mapahinuhod. He suffers long, which means He endures. He endures for us. Nagtitiis siya, mga kapatid. Suffering long means being slow to anger. Hindi agad nagagalit. Hindi pikon, yes. Diba? And mga kapatid, suffering long, being patient means you remain loving even when you are provoked. Kahit na ikaw, mga kapatid, hallelujah, ay talagang parang tinutulak na ng iyong mahal sa buhay para ikaw ay magalit, para ikaw ay mainis, hindi ka pa rin naiinis. Nananatiling nandoon pa rin yung pagmamahal mo tungo sa Kanya. And in fact, doon natin masusukat kung yung nararamdaman ba natin sa ating kapwa ay pag-ibig talaga. Kung tunay bang pagmamahal. O kung ito ba, mga kapatid, ay panandali ang emotion lamang. Amen? Welcome sa mga mag-aasawa. O, kasama ako doon. Kasama ko ang misis ko. And in fact, mga kapatid, wedding anniversary namin bukas. Diba? Diba? 17 years na. Ay, hindi. 18 years. O, diba? Magdedebu na yung kasal namin. Diba? So, ang tanong ko sa atin ng mga may asawa, diba? Tayo ba ay nananatiling mapagmahal pa rin sa ating asawa kahit na tayo, mga kapatid, ay tila baga pinoprovoke na ng ating asawa? Diba? Parang, oo, alam mo na yung tipong, kung ano pa yung ayaw mo, talagang yun yung gagawin. Parang sinasadya na inisin ka, diba? Bakit may mga nag-MM siya? Pero mga kapatid, you know what? That tells us, mga kapatid, if we are able to endure, if we are able to remain loving towards our wife or our husband, or not just in the matter of married couples, yung mga, kahit sa mga anak natin, di ba? Kung tayo, mga kapatid, ay nananatiling mapagmahal sa kabila ng tayo ay
napoprovoke, hindi man nila sinasadya or sinasadya man tayong iprovoke nila, nandoon na tayo ay hindi agad nakukuhang magalit. Tayo ay nakukuha nating magtiis. Then, mga kapatid, we are reflecting God's patient love. Amen? Now, one might think that being patient is tantamount to weakness. Bakit? Kasi baka ang iniisip natin, mga kapatid, na kapag halimbawa tayo ay nagiging pasensyoso, mapahinuhod, lalo na kung nakikita natin or nararamdaman natin mahal natin sa buhay, tila baga pinuprovoke tayo or nakikita natin na may ginagawang mali, hindi maganda, labag sa ating kalooban, mga kapatid, na parang yon ay kahinaan kung parang pagpapakitaan mo pa rin siya ng pagmamahal. No. Take note, mga kapatid. Let's talk about God's patience toward us. That is not weakness. Because God is not weak. He is the all-powerful creator of all. Our Lord Jesus Christ is all-powerful. There is no weakness in our Lord Jesus Christ. His patience, mga kapatid, is actually strength under control. Kasi kung tutuusin, di ba, kung hindi pasensyoso, kung hindi mapahinuhod ang ating Panginoon sa atin, di ba, bawat pagkakamali na magagawa ng nilikha niya, patatamaan niya ng kidlat. Halimbawa lang nagkamali ka, nagsinungaling ka, boom! Sabog. Di ba? Napakadaling gawin ng ating Panginoon niya. Siya pinakamakapangyarihan sa lahat . Ngunit, mga kapatid, hindi ginagawa yun ng ating Panginoon. His strength, He controls it. He controls it. Gayun din, mga kapatid, kung tayo man ay magiging mapahinuhod tungo sa ating mga mahal sa buhay, kagaya ng pagpapahinuhod ng ating Panginoon tungo sa atin, hindi ito pagpapakita ng kahinaan. Ito, mga kapatid, ay kalakasan na may control. Wala kinaibahan, mga kapatid, sa pagiging gentle. Pagiging gentle. Ang pagiging gentle, hindi pagiging mahina yan. Halimbawa, si Pastor James, hindi kahinaan yung pagiging gentle niya sa kanyang anak, pag binubuhat niya, pag hinahawakan niya. Kasi mayroong likas na lakas si Pastor James bilang lalaki, bilang tatay. Ngunit, pag hinahawakan niya ang kanyang anak, hindi naman pwede na buong lakas ang kanyang ibuhos sa paghawak doon. Masasaktan yan. Nandoon ang control. Diba? So, gentleness is strength under control. Just as, mga kapatid, patience is also strength that is under control. Mga kapatid, sipin na lamang natin. Example, and ito, nabanggit kanina ni Brother Dexter, na yun nga sa amin sa AMD, meron kaming sinusundan na Bible reading plan. Tapos mga kapatid, so nandun sa chapter ng Genesis, pagdating kay Noah, alam mo, nagpasaway na ang tao after ni Adan, di ba? Nagpasaway pa rin, nagpasaway, di ba? At alam natin, doon sa Bible reading plan, hindi pa naman kami umaabot doon sa bahagi na, of course, si Moses, nilabas niya mula sa pagkabihag ang mga Israelita, tapos kahit na iniligtas na ng ating Panginoon mga Israelita, ano ginawa ng mga Israelita? Nagpasaway pa rin sila, di ba? Pasaway. Pero sa kabila noon, mga kapatid, nandun pa rin, mga kapatid, ang pagpapala ng ating Panginoon sa bayan ng Israel. Amen? Nandun pa rin. Yun pa rin yung itinuturing niyang hinirang niyang bayan. Why? Because He made a covenant. And God is a promise keeper. Amen? Kaya kahit na nandun, siguro, na-imagine ko na lang kung si Lord kagaya nating tao, siguro pikon na si Lord. Inis na si Lord siguro. Pero pinipigil ni Lord. Pinipigil niya kasi, teka lang, gumawa ako ng kasunduan . Nakipagkasundo ako mula kay Abraham pa lang, tapos kay Isaac, tapos kay Jacob. Kahit na inis na ako dyan, pipigilin ko. Di ba? So tayo, mga kapatid, isipin na lamang natin, tayo ay nagkasala. The wages of sin is death. Amen?
The wages of sin is death. Nevertheless, it's still God. Siya na nga yung naagrabyado. Siya na nga yung nagawa natin ng pagkakamali, mga kapatid. Pero siya pa rin yung gumawa ng paraan para tayo ay maligtas mula sa ating mga kasalanan. Hindi ba yon, mga kapatid, ay pagpapakita ng kapangyarihan under control? Patience, mga kapatid. Long-suffering. Hallelujah. And also, hindi lang sa kinokontrol ng ating Panginoon yung kaya niyang gawin na maaari ikapahamak ng mga bilang consequence ng pagkakamali nila. Hindi lang yun, mga kapatid eh. Another thing that we have to always bear in mind, part of God's patient love towards us, mga kapatid, is that He remains faithful toward us. Pwede naman, mga kapatid, sige, sasabihin ni Lord, sige, hindi ko muna gugunawin ng sanlibutan, pero hindi ko na rin yan pagpapalain. Hindi ko na ipagkakalob ang mapangailangan nila. Pwede naman ganun eh. Pero hindi eh. Di ba? Pinapanatili ng ating Panginoon. Hallelujah. Tayo, sa kabila ng ating mga pagkakamali at mga pagkukulang, bukod doon, mga kapatid, tapat ang ating Panginoon na pinagkakaloob ang lahat ng mga pangangailangan natin. Isipin nyo, mga kapatid, yung mga tao na hindi nakakakilala sa ating Panginoon o yung mga tao na hindi nila kinikilala ang ating Panginoong Jesucristo, tapat pa rin ang ating Panginoon sa kanila. Nakakahinga pa rin sila eh. May kinakain pa rin sila, may kalakasan pa rin sila. Amen? Sa kabila noon, mga kapatid, di ba? Nandun pa rin ang katapatan ng ating Panginoon. Kaya hindi ba, napakabuti ng ating Panginoon? That is not weakness, mga kapatid. That is actually strength under control. Together with faithfulness, mga kapatid. Pag tayo ay nagkamali, mga kapatid, di ba? Sa ibang tao, meron tayong sabihin natin may limit kung ilang beses tayo pwedeng magkamali, di ba? Sino nakaranas sa inyo, mga kapatid? Since Feb-ibig daw ngayon, sino nakaranas sa inyo, mga kapatid? Nung kayo, mga kapatid, ay mayroong kasintahan, tapos may nagawang pagkakamali ang inyong kasintahan, nagsisimula kayong magbilang. Parang meron kayong counter. Pag inulit niya pa to ng 2 pang beses, makikipag-break na ako sa kanya. Diba? May limit. Amen? May limit. Merong iba naman, 1 beses pa lang nagawa ang pagkakamali, wala na. Diba? Yun, definitely ay hindi mapahinuhod na uri ng pagmamahal. Hindi nun nire-reflect ang pagmamahal, ang tunay na pagmamahal mula sa ating Panginoon. Kasi ang ating Panginoon, di ba? Hindi naman tipong nagkamali tayo ng unang beses strike 1, you're out agad Mga kapatid, kahit nga paulit-ulit Di ba? Kahit paulit-ulit yung pagkakamali natin, mga kapatid, hindi tayo iniiwan ng ating Panginoon. God does not abandon us. When we have our first failure, when we have our first lapse, God does not abandon us. And even with our 100th, pang 100, mga kapatid, na pagkakamali o pagkukulang, hindi pa rin tayo iniiwan ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya, mga kapatid, kung meron man na bumubulong sa isipan mo, ayoko na mag-church, kasi nakakahiya kay Lord, nagkasala ako, nagkamali ako Galit na sa akin si Lord. Hindi na ako karapat-dapat na pumunta sa church. Kasinungalingan yan. Kasinungalingan yan, mga kapatid. Maaring yung kaaway, binubulungan ka kasi pabor sa kaaway. Kung hindi ka makaka-attend ng panambahan nasa labas ka, madali kang maimpluwensyahan ng sanlibutan. Amen? Or maaring yung sarili mong kaisipan, pinapangunahan mo ang isip ng ating Panginoon. Tandaan natin palagi, mga kapatid, mahirap mang ipaliwanag. Bakit, Lord, sa kabila ng sobrang dami kong pagkakamali, mahal mo pa rin ako? Kasi, ang hirap isipin para sa atin, dahil tayo, kung sa ating pag-iisip, sa ating kakayahan, parang ang hirap gawin nung ginagawa ni Lord. Pero lagi nating tatandaan,
ang isip ng ating Panginoon ay higit na nakakataas sa isip ng tao. Ang kilos, ang gawa ng ating Panginoon ay higit na nakakataas kaysa sa kilos at gawa ng tao. Kaya kung paano magmahal, kung paano umunawa ang ating Panginoon, hindi natin pwedeng gawing limited, kagaya ng limited na kakayahan natin na magmahal. Ngunit hindi ibig sabihin nun, mga kapatid, na sabihin natin, tao lang naman pala ako eh. So, wag mong i-expect na kaya kong gawin yung ginagawa ng ating Panginoon. No! We were made in God's image. We were made in God's image. So we have to strive towards being like our Lord Jesus Christ. Hallelujah. And take note lang mga kapatid, lilinawin ko lang to. Ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon, hindi ito lisensya, hindi ito lusot para tayo ay patuloy na magkakamali. Patuloy na gagawa ng mali or patuloy na hindi gagawin kung ano yung nais ng ating Panginoon na ipagawa sa atin, alam naman natin. Pero hindi natin ginagawa. It is not a license or excuse to keep on stumbling, mga kapatid. By God's patient love, mga kapatid, it does not mean that He will let us get away from the consequences of our mistakes and lapses. Mapahinuod naman pala si Lord, so nakagawa ko ng pagkakamali eh. Nakapatay ako ng tao, so ilulusot ako ni Lord, hindi ako makukulong. Hindi ganon, mga kapatid. Hindi ganon ang pagiging mapahinuhod ng ating Panginoon. Ang totoong pag-ibig, mga kapatid, nagwawasto. True love corrects. True love does not condone or cover up. Kasi sabi, bro, akala ko ba mapahinuhod si Lord? Akala ko ba mapagtiis si Lord? Yung pag-ibig niya ay mapagtiis. Pero bakit ganun? Nararanasan ko pa rin yung mga consequences ng mga pagkakamali ko. Natural. Bahagi yan eh. Bahagi yan ng pagkakamali, ng paggawa ng pagkakamali. We have to face the consequences. Amen? Hindi tayo ilulusot ni Lord doon. Pero mga kapatid, kapag kasama natin ang ating Panginoon, pag nagtitiwala tayo sa ating Panginoon, nakagawa man tayo ng pagkakamali, at kailangan nating harapin yung mga consequences, God will make sure that we will see it through. God will be there together with us. God will give us the strength. God will raise us up when we fall down. And He will make sure that we will get through the situation. Wala yang kinaibahan, mga kapatid. Ayan. Si Brother Ash, si Baby Ash, kita niyo naman, di ba, natuto lang maglakad. Di ba? Tayo ritong mga naging magulang or nakapagpalaki ng mga batang maliliit, naranasan natin, di ba, na mula sa pagiging sanggol na hindi marunong lumakad, matututo yung gumapang, and then matututo yung tumayo. Tapos pag yan ay nagsisimula ng mag-aral, maglakad, ginagabayan natin, sinasamahan natin, di ba? May mga pagkakataon, susubukan nating bitawan, maglalakad siya, tapos matutumba siya, madadapa siya. Ngunit mga kapatid, tayo bilang mga magulang na nagmamahal sa ating anak, anong gagawin natin? Pababayaan lamang ba natin yan? Hindi. Sinasamahan natin, ibinabangon natin. Ganon din ang ating Panginoon sa atin. Sa bawat pagkakataon na tayo ay madadapa, sa bawat pagkakataon na tayo ay magkakamali, mga kapatid, hindi sasabihin sa atin ni Lord na, okay lang yan, tama yung ginagawa mo. Or sasabihin ni Lord, uy, marunong na siyang maglakad. Nadapa nga eh. Hindi ganun, mga kapatid. Ang gagawin ng ating Panginoon, ilalagay tayo sa tama. Ibabangon tayo ni Lord. At kung kinakailangan, hinahawakan tayo, kinakapitan tayo ni Lord. Madalas nga lang, tayo yung bumibitaw kay Lord eh, di ba? Lalo na pag habang nagmamature tayo, umiidad tayo, di ba?
Kanina sabi ni Sister Jeremy kay kina pastor, sabi niya, yun na yung edad ng kasi si Baby Ash medyo pag kinakarga, 'di ba? Parang pumipiglas na, parang kasi gusto niya maging mas independent siya na maglalakad-lakad eh. Parang ganun din tayo mga kapatid sa ating Panginoon. Habang feeling natin nagiging malakas na ang tuhod natin, medyo Lord, kaya ko 'to. Wag mo na muna akong hawakan. Kaya pag tayo'y nadapa, di ba? Pag tayo'y natisod, nandoon ang sakit. Di ba? Saka natin maaalala, Lord, bakit mo ako pinabayaan? Di mo naisip, ikaw yung Ikaw yung sinabi mo kay Lord, wag muna, kaya ko na to. Di ba? So, ang tunay na pag-ibig, mga kapatid, ay nagwawasto. Hindi tayo pagtatakpan ni Lord. Hindi tayo kukonsintihin ni Lord. Amen? At take note mga kapatid, yung pagpapahinuhod ng ating Panginoon. Hallelujah. And this is something that each of us should feel really blessed about mga kapatid. Hallelujah. The purpose of God's patience is salvation. Kaligtasan mga kapatid. Sabi nga sa 1 Peter chapter 3 verse 9, di ba? The Lord is not slack concerning His promise, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Marahil, mga kapatid, kaya dinedelay ng ating Panginoon ang kanyang paghukom, ang kanyang paghuhusga sa mga makasalanan kasi nais niya na may mga makasalanan pa na magbalik loob, magsisi sa mga kasalanan. Tayo ay kasama doon, noon. Amen? Kasama tayo noon. Salamat sa mapahinuhod na pag-ibig ng ating Panginoon. At isipin natin, mga kapatid, dahil nandyan pa rin ang mapahinuhod na pag-ibig ng ating Panginoon, nandoon pa ang iba pang mga kaluluwa na nangangailangan din na makaranas kung ano yung naranasan natin. Kaya bakit hindi tayo magpagamit sa ating Panginoon? God wants repentance. God wants to change lives. God wants sinners to be saved. Amen? Hallelujah. Wala tayo ngayon dito, mga kapatid, kung hindi dahil sa mapahinuhod na pag-ibig ng ating Panginoon. Dahil kung ang pag-ibig ng ating Panginoon hindi mapahinuhod, din nga the moment na nagkasala tayo, di ba? Tapos naranasan natin yung agad yung kapahamakan, wala na. Pero salamat sa ating Panginoon, na narito tayo ngayon, mga kapatid, ang papaparito natin ngayon, tayo man ay napilitan, tayo man, mga kapatid, hallelujah, ay tila baga nakiride on lang, or kung tayo, mga kapatid, ay sadya nating pinili na pumunta sa lugar na ito dahil nais natin na makasama, maramdaman ang presensya ng ating Panginoon at makarinig ng kanyang mga salita, mga kapatid. Yan, hallelujah, ay patunay na mahal ka ng ating Panginoon. Yan ay patunay na mapahinuhod ang ating Panginoon tungo sa iyo at tungo sa akin. Hallelujah. Maaring hanggang ngayon, hindi mo pa rin kinikilala, hallelujah, ng lubos ang ating Panginoon at kung anong ginagawa niya para sa iyo, para sa iyong buhay, or maaring noon, kinikilala mo, ngunit nanlamig ka, di ba? Pero ngayon, naririto ka, pinipigilan mo ang iyong sarili, nakilalanin muli ang pag-ibig ng ating Panginoon sa iyong buhay, nandyan ang pag-ibig pa rin ng ating Panginoon sa iyo. Nandyan pa rin ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon sa iyo. Huwag mong isipin na galit na sa iyo ang ating Panginoon. Huwag mong isipin na hindi ka natatanggapin muli ng ating Panginoon. Mahal ka ng ating Panginoon. Mahal tayo ng ating Panginoon. At nais ng ating Panginoon, tayong lahat ay maligtas. Kung sasadyain nating piliin na tayo ay sumunod sa Kanya. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Take note, mga kapatid, God's patience, again, is not supposed to be an excuse or a license to sin. God's patience is not permission for us to sin.
God's patience is an invitation for sinners to return to Him. Ang ating congregation, Return to Christ Mission. Nais ng ating Panginoon, mga kapatid, ng mga kaluluwa, lalo na yung mga hindi nakakakilala sa Kanya, yung mga namumuhay sa kasalanan, hallelujah, ay bumalik sa Kanya. Kaya naroon, mga kapatid, ang mapahinuhod na pag-ibig ng ating Panginoon. Hindi para manatili tayo nagkakasala, hindi para manatili tayong layo sa Kanya, kundi ang Kanyang mapahinuhod na pag-ibig ay pagtawag sa bawat isa sa atin na bumalik sa Kanya. Hallelujah, thank you, Jesus. And mga kapatid, ang pinakamaganda, hallelujah, at pinakadakila na patunay ng mapahinuhod na pag-ibig ng ating Panginoon sa atin ay walang iba kundi ang krus. Ang pagkamatay ng ating Panginoon sa krus, sa Kalbaryo, mga kapatid, hallelujah. That, my dear brothers and sisters, is the greatest display of God's patient love toward us. Hallelujah. Kaya, binasa natin kaninang Ephesians 5 verse 25, husbands, love your wives. Pero the latter part of that verse clearly sinasabi, mga kapatid, even as Christ also loved the church, and because Christ loved the church so much, He gave Himself up for the church. Isn't that the greatest display of God's patient love, His long-suffering love toward us? Hindi naman biglang napako sa krus ang ating Panginoon eh. Bago siya ipinako sa krus, o mag-backtrack tayo, binuhat niya ang krus na yon. Napakabigat. Bago niya binuhat yung krus na yon, paakyat ng burol ng Kalbaryo, mga kapatid, nakaramdam siya ng libong pasakit na dapat tayo ang tumanggap. Dahil tayo yung nagkasala. Ngunit salamat sa ating Panginoon, inako niyang lahat yon. Inako niyang lahat yon para sa atin dahil sobra ang pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo sa bawat isa sa atin. Do you feel Jesus' love for you today, church? Hallelujah. Jesus gave Himself up, not for a perfect church, not for a blameless nation. Hindi nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesukristo, nagpapako sa krus, namatay, inilibing at nabuhay na muli para sa mga perpektong kaluluwa. Walang perpektong kaluluwa, mga kapatid. Ang ating Panginoong Hesukristo ay naparito, mga kapatid, para iligtas ang mga tao na makasalanan, ang mga taong mahihina, ang mga taong may sakit. Yun, mga kapatid, hindi sa mga perpektong tao. Kaya kung iniisip mo, kapatid, na ako ay masyadong marumi, hindi na ako karapat-dapat sa ating Panginoon, well, that's the first step. Kinikilala mo. Kinikilala natin na tayo ay marumi. At isipin natin, ang susunod dyan, mga kapatid, tandaan natin, ang ating Panginoon ay tumungo, nagkatawang tao, namatay sa krus para sa kagaya mo at kagaya ko. Makasalanan. Dahil tanging ang kanyang dugo ang makapaglilinis mula sa mga kasalanan sa bawat isa sa atin. Amen? Praise God, hallelujah. Kahit nga nung nakabayubay na sa krus ang ating Panginoon, nag-pray pa rin siya eh. Diba? Forgive them, Father, for they know not what they do. Pwede naman, di ba, yung katawang tao ng ating Panginoong Jesucristo, yung humanity niya, nakakaramdam ng matinding sakit. Ano? Bakit hindi niya hiniling sa Ama, magpatama ng kidlat? Hilig ko sa kidlat, ano?
Magpatama ng kidlat doon sa mga, di ba? Pinagsusugalan pa yung mga damit ng ating Panginoon. Kinukutsa ang ating Panginoon. O kung ang ating Panginoon, kagaya natin, madaling mapikon. Lipol yung mga nandoon. Yeah, pero hindi. Taliwas ang ginawa ng ating Panginoon. Pinagpakitaan siya ng hindi maganda. Kinutsa siya. Anong ginawa ng ating Panginoon? Nanalangin ang ating Panginoon tungo sa kanila. Kaya huwag mong isipin, kapatid, na ikaw ay masyadong makasalanan. Hallelujah. Na hindi ka natatanggapin ng ating Panginoon precisely para sa atin. Para sa mga makasalanan. Para sa mga mahihina na kagaya natin. Kaya ang ating Panginoong Hesukristo ay tumungo dito. At mga kapatid, ang mapahinuhod na pag-ibig ng ating Panginoon, dapat ito ang maging halimbawa natin kung paano natin ipapadama ang pag-ibig natin sa ating kapwa. Di lamang sa ating mga mahal sa buhay, kundi gayon din mga kapatid, sa mga hindi natin kapamilya, hindi natin kaibigan, lalong higit mga kapatid. Di ba nga, ang sabi ng ating Panginoon, mahalin natin ang ating kaaway. Bro, ang kaaway ko, yung misis ko. O lalong higit, mahalin mo ang iyong kaaway. Di ba? Joke, mga kapatid. Pero totoo yun, mga kapatid. Take note, Lord, mga kapatid, hallelujah. Actually, hindi ba, mas masakit kapag ang nagkamali, kapag ang nakagawa ng pagkakamali laban sa atin or tungo sa atin ay yung mahal natin sa buhay. Amen? Kaya mas matindi ang away na namamagitan sa pagitan ng mga magkakapamilya eh. Di ba? Kapag merong hindi maganda, mas masakit, di ba? Kapag yung minamahal mo, yung nakagawa ng hindi maganda tungo sa'yo. Ngunit dyan papasok, mga kapatid, ang mapahinuhod na pag-ibig ng ating Panginoon. God's long-suffering, God's patient love, mga kapatid, is slow to anger. And it is because God has a patient, a long-suffering kind of love that there is mercy and grace towards us, mga kapatid. And that mercy, that grace is new every morning. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Mga kapatid, kaya tayo kapag ipinaramdam natin ang pag-ibig natin sa kapwa natin para maipakilala sa kanila ang pag-ibig ng ating Panginoon na tayo mismo ay nakakadama. Mga kapatid, hallelujah. Dapat yung pagpapatotoo natin, mga kapatid, it should be marked by meekness, not by arrogance. Hindi sasabihin mo, niligtas na ako ng ating Panginoon. Kapag hindi ka nakinig sa salita ng Diyos, kapag hindi ka umanib sa aming samahan, mapapahamak ka, kami lang ang maliligtas. Hindi ganon, mga kapatid. Dapat ipadama natin na ang ating Panginoon, mahal sila. Hindi nananangi ang ating Panginoon. Bakit tayo mananangi? When we witness about God's patient love towards people, mga kapatid, it should be filled with grace and not with condemnation. Nang huhusga ka na agad. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ang masakit pa niyan, mga kapatid, kung hinuhusga natin yung ating kapatid sa pananampalataya na natisod. Kapatid natin yan sa pananampalataya. Mahal yan ng ating Panginoon. Dapat mahal din natin yan, kagaya ng kung paanong mahal tayo ng ating Panginoon. Iisang katawan lang tayo eh. At kung paanong tayo, kapag tayo ay natitisod, kapag tayo ay nadadapa, ibinabangon tayo ng ating Panginoon. Gayun din dapat sa ating mga kapatid na natitisod, nadadapa, tinutulungan natin silang makabangon. Hindi yung lalo natin silang ilulugbok. Hallelujah. And when we witness, when we share God's love, hallelujah, the witnessing should be rooted in love. Dapat nandoon, nag-uugat sa pag-ibig, mga kapatid, hallelujah. Kaya tanungin natin ang ating mga sarili sa mga sandaling ito, mga kapatid. Nakikita ba sa atin, nadarama ba sa atin ng ibang mga kaluluwa
ang pag-ibig na mapahinuhod ng ating Panginoon. Kapag ba tayo ay nakaka-encounter ng mga kaluluwa, and yes, I'm not just saying tao, ang bawat isa ay kaluluwa, mahalaga sa ating Panginoon. Ang bawat kaluluwa ba na na-encounter natin, hallelujah, ay nakadarama, mga kapatid, ang biyaya at habag ng ating Panginoon. And by others, mga kapatid, it's not just people outside the church. Also people within church. Souls within the church. Do they feel God's love? Do they feel God's mercy and grace whenever they encounter you? Whenever they encounter us? Hallelujah. Kaya mga kapatid, ang mapahinuhod na pag-ibig ng ating Panginoon, sinasabi, anak ko, hindi kita kinakalimutan. Anak ko, hindi kita pinapabayaan. Anak ko, hindi kita tinatalikuran. Naghihintay lamang ako. Parang yung ama ng prodigal son, nagkamali na yung kanyang anak, nalustay yung kanyang ipinamana, ngunit nung makita niya sa malayo na bumabalik ang kanyang ama, dali-daling tumakbo yung ama tungo sa anak. With open arms, tinanggap niyang muli ang kanyang prodigal son. Ganon din ang ating Panginoong Diyos sa atin. Ganon din ang ating Panginoong Hesukristo sa atin. Sinasabi sa atin ng ating Panginoong Hesukristo, kaya pang maligtas ang iyong kaluluwa. Kung pipiliin mo, anak, na magsisi sa mga kasalanan, magbalik loob. Hallelujah. God has been patient because He loves you. Can we all stand right now? And can we feel the love of God, His patient love toward us?